Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng komento at sumuporta sa ating pong ginagawang vlogging dito po sa ating YouTube channel. I appreciate every one of you. Kaya nga po, nais ko sabihin sa inyo, lahat po ng inyong kino-comment sa ating comment section, binabasa po natin yan. Diyan po tayo kumukuha ng kaalaman, ng aral, at ng ating iba-vlog sa atin pong mga sa mga ating pong mga episode. Okay? At nais ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong iba-vlog ngayon ay about sa nangyayaring mga dilubyo ng pagbaha, tapos tornado at kung ano-ano pang mga pagkawasak no na nangyayari ngayon sa China. At bago muna yon, kung tayo po ay aatras ng mga ilang araw, ay mapapansin po ninyo na bago mangyari na sila po ay bahain dahil sa non-stop raining no, na nangyayari sa lugar nila, ay kung mapapansin po ninyo, maalala po ninyo, yung sunod-sunod naman nilang panghaharas sa atin, di ba? Nagkaroon dyan ng habulan sa West Philippine Sea, nagkaroon ng water cannon, binomba yung ating mga tropa, yung ilang mga gamit natin ay nasira, no? Milyon din ang halaga nun, no? I don't know kung nabayaran ba yun ng China o hindi nila binayaran ng Chinese Coast Guard. At may mga ilang personnel po na Navy, no, na nasugatan yung ulo, tinamaan yung mata, yung paa nasugatan. Tapos lately lang, no, yung sa lahat ng ginagawa nilang pambubuli, panghaharas. Etong assault nila, intentional po ang ginawa nila. Ito po ay willfully, deliberately, di ba? Talagang without a second thought, yun ang purpose nila, banggain talaga yung ating inflatable boat na nakalula ng ating mga tropa at ito ay nagkaroon ng resulta na kung saan yung isa sa mga tropa natin ay naputulan po ng hinlalaki, yung kanyang thumb na putulan. Ayan po yung ating tropa no na magre-resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kaya kung ako po ay tatanungin ninyo, yan po yung pinagsimulan no nang napansin ko no na bago po magkaroon ng walang tigil na ulan at sila po ang lugar po nila no especially yung kanilang mainland no Beijing ay binaha at ilang mga lugar na mga syudad sa China. At kung mapapansin po ninyo, doon sa nangyaring pagbangga, yung panghaharas na ginawa po nila, yung aggression ng China sa ating PCG, kung mapapansin po ninyo, simula nun, napansin niyo po ba yun? Simula nun, nung may naputulan ng thumb, 'di ba? Maraming mga Pilipino po ang nagalit patungkol po sa mga patungkol po sa issue na to at talagang grabe yung paghihinagpis ng damdamin nila. 'Di ba? Kaya nga meron nga may nag-comment pa nga na nabasa ko na kapag nakakita daw siya ng Chinese, igaganti daw niya yung ano natin, yung kasundaluhan natin na naputulan ng thumb, at ganitong gagawin niya. Sabi ko, wag naman. Kasi marami din tayong mga kababayan na nasa China, na nasa Hong Kong, nagwo-work. Di ba? Marami rin tayong mga kababayan at ayaw nating mangyari yung mga ganyang mga bagay. Okay, so ang ginawa natin, syempre bilang mga Kristiyano, at tayo po ay nananalangin. Alam ko po na nakakatawa, no? Marahil sa iba natatawa sila dahil pag tayo po ay nananalangin, eh para sa kanila ay wala. Pero alam niyo po ba na may kapangyarihan ng panalangin? I'm not saying na nung tayo po ay nanalangin, binaha po sila. Hindi po yun ang gusto kong sabihin. Pero kung mapapansin po ninyo, pinagtatanggol po tayo ng Diyos. Bakit? Kasi po, grabe po yung nangyaring pagbaha sa kanila. Di ba? Nung hindi po umulan ng ilang araw, grabe po na binaha po sila ng dire-diretso. Okay, ito po yung papakita ko sa inyo muli. Napansin niyo po ba yung pinakita ko, kinontent natin at pinakita ko po sa inyo na marami pong mga infrastructure ang nawasak. Mga malls na nabaha, mga sasakyan na nasira. No, ang dami sobrang nasira po sa China nung unang mga nakita natin na mga video clips, 'di ba? Maraming mga nag-content diyan ng mga content creators, makikita natin yan sa mainline stream media. At pagkatapos noon, nagkaroon na naman ulit ng another na baha.
Napansin niyo po ba yun? Ito po yung papakita ko sa inyo ng dire-diretso po. Ano? Nagkaroon naman ng baha. Pagkatapos naman ng baha, nagkaroon na naman. Nagkaroon naman ng tornado. At ang dami na namang nawasak ng mga infrastructures dyan. Kung mapapansin po ninyo, yung southern part ang binabaha. Pero yung other parts ng cities ng China ay sobra po ang init. Sobrang init. So yung southern part lang yung binabaha. Pero yung ibang places nila ay sobrang init. At ito na naman, no? Yung ginawa nilang dam na ang haba po kasi ng Yangtze River. Dadaanan po yan ng maraming mga nation din. Andiyan yung Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. At ang dami pong nakikinabang na mga bansa dyan sa Yangtze River. Ang ginawa ngayon ng China, tinayuan po nila ng malalaking dam. Ito yung tatlong dam na tinayo nila. At yung isa, yung Dongting po, ay nagkaroon ng bridge o nagkaroon ng sira. Yung lake nagkaroon ng sira. At hindi nila pinansin. Akala nila maliit lang yung ano. Hindi nila, I mean, hindi pinansin. Hindi agad nila immediately na sinolusyonan o nilagyan man lang ng panandali ang solusyon. Okay, nung lumaki na, dun lang sila nagkaroon ng aksyon. Kaya binaha po yung kanilang cities. Kaya ito po yung gusto ko pong makita po ninyo. Okay po? Ipapakita ko na po sa inyo yung mga ilang mga video clips po natin at gusto ko pong pag nakita po ninyo ay dito po tayo mag-isip doon sa sinabi ko. Hindi kaya pinagtatanggol talaga tayo ng Diyos dahil tayo ay bansa na laging nananalangin. Tignan nyo mga kaibigan. Ayan o. Pansin nyo po ba? Ayan yung nangyari sa kanila na pangalawang pagbaha. Okay, ba't walang sound? Check lang natin guys ha. Oh, napakatindi nung nangyari sa kanila. Wala talaga. Okay. The breach in the Ayan na. embankment along Dongting Lake is part of a broader pattern of severe weather events that have intensified across China this summer. In addition to the immediate impacts in Hunan, various regions across the country are grappling with the consequences of extreme weather, highlighting the urgent need for robust disaster preparedness and response mechanisms. Grabe, di ba? Ayan guys, oh. Sunod-sunod na alam mo, guys, naisip ko nga, mga kababayan, naisip ko nga kung isang buwan kaya magkaroon ng ulan sa China. Sa tingin po ba natin ano ang mangyayari sa kanila? Ladies and Sa gentlemen, tingin ko, wala nang mabubura sa mapa yung China. Pero wag naman guys, kasi alam niyo po kung bakit. Marami pong mga Kristiyano sa China. Marami pong mga anak ng Diyos dyan sa China. At may mga kaibigan po tayo mga missionaries sa China. Ayan yung dam nila, binuksan nila. Oh. Diba? Makikita nyo po yung dam na nabuksan at The hindi nila flooding in Hunan inaasahan. has disrupted not only the lives of thousands of residents, but also critical infrastructure. Ayan. Farmlands inundated by the surging waters pose a significant threat to local agriculture, potentially affecting food supply and livelihoods. Grabe, oh. Talagang yan. Ayun nga, marami nga nagsasabi sa atin na gustong kunin yung West Philippine Sea ng China. Ayan, pumunta na sa kanila yung dagat. At ito'y matindi, guys. Pangalawa po ito, ha. Ito yung second na video na nangyari po sa kanila na walang tigil. Okay, yung pagbaha. Yung pangatlong video na makikita po ninyo, ito po yung 困难达 pagkatapos 摩 na 的业绩有张 pagkatapos 的， ng 一个很 tornado, 远的思维啊，还有 nagkaroon ng 重量的 bridge 呀， o 还有重 nasira. 量的多几嘛，看到嘛？那个树子，给后那个树子还有 Nasira, 重 no? 的多， Nasira yung lake, 带的人 Dongting 那里 Lake. 滚啊！ Grabe, oh. Yung dagat, yung The tubig swift nagpunta na response sa by kanila. emergency services, including the deployment of rescue personnel, vehicles, and boats, underscores the gravity of the situation and the commitment to mitigating further damage. In a broader context, the Chinese government's allocation of substantial relief funds underscores the scale of the disaster and the priority placed on addressing it. 万红广场，赶上七幺八了，赶上七幺八。 Grabe, guys, ano? Pati malls.
Ayan. Yan ang nangyari sa kanila, no? So, unti-unti nilang binuksan yung tubig, yung dam nila, hindi nakayanan. Dahil sobra talaga yung pagbaha. Dahil pag hindi nila binuksan yung dam, masisira yun. Kaya lang, nung pagbukas naman nila ng dam, grabe, no? Bumaha. Yan, karami ang tubig. Ganyan karami ang tubig. So, The mamaya, 540 million yuan earmarked for relief efforts will support not only immediate rescue operations, but also longer term recovery and rebuilding initiatives. nako, This funding is crucial for regions like Hunan, where the impact of the breach and subsequent flooding will be felt for months, if nako, not years, to come. pang klase, guys. Nagtatanggol tayo ng Diyos, di ba? May Diyos ang bansang Pilipinas, mga kaibigan. 现在这个厂呢，这个暗器这个挖了，暗器这挖正常的估计的快。哎，做完了，今年本来11个了， Okay guys, i-stop ko po dito, no? Papakita ko naman sa inyo ngayon. Lalagay ko po sa description, no, sa baba. Papakita ko naman sa inyo ngayon yung nangyaring tornado. After nito, nagkaroon po na actually ng tornado. 有好， Nagkaroon ng tornado. Alam po. 关键 Ito naman yung tornado, guys. Oh. Nakakagulat kung ano-ano mga nangyayari ngayon sa China. Eh. Sa tingin nyo po ba, pinagtatanggol tayo talaga ng Diyos? Ako, I believe, no? Dahil marami China's pong mga apocalypse. nangyayari. After the big floods, an extremely kanila ngayon. powerful tornado blew away houses and cars. 40 Chinese banks disappeared in a week, with 337 banks listed as high risk. Amidst the great real estate crisis, house prices have dropped to just over $2,000, prompting young Chinese people to flock to Liaoning and Heilongjiang to buy houses and then lie flat. Grabe yung title, guys. Oh. On July 5th, Dongming County, Heezi City, Shandong Province, was hit by an extremely powerful tornado, accompanied by lightning and dust. Bago lang yan, guys. Wherever the tornado went, a July large amount 5. of debris was swept up, some vehicles were blown away, and a large number of roofs and exterior walls of houses Ayan, were guys, oh. destroyed. After, The scene was quite shocking, like the end of the and guys, oh, after the big floods, no? After the massive floods, huge, bigla naman nagkaroon nitong tornado. Ano guys, sa tingin nyo? Pinagtatanggol ba talaga tayo ng Diyos? Yes, I truly believe God. Amen. So, okay, tuloy natin to. Pero hindi natin sinasabi, masaya tayo sa nangyayari, di ba? Happy tayo dahil nangyayari yung dilubyo sa kanila pong bansa. Hindi po tayo ganon. Okay, dahil po, gusto po sabihin sa inyo na mas marami po ngayon na mga nako-converts na mga Christians na mga Chinese. Totoo po yan. Sa susunod po, ipapakita ko po sa inyo yung datos. Meron po tayong mga kaibigan mga missionary sa China at ako po ay isang missionary at marami pong mga nako-convert na mga Kristyanismo. Kaya ipag-pray po natin ang mga Chinese. Okay, let's continue watching. world. Wow, I just built the most amazing Pro po workflow on tayo kaya Monday.com. You build your own hindi po ako workflow? nag-e-edit Why? guys. There are a bunch of Multiple videos circulated on the internet showed that the tornado moved very fast. The weather turned dark in an instant. A large amount of debris flew around. Some vehicles were blown away. Some cars were turned upside down. A large number of trees were uprooted. The roofs and exterior walls of houses were destroyed. Some residential buildings had no windows, vehicles were smashed, and the streets were in a mess. It is worth mentioning that recently the southern provinces of China have been suffering from serious floods Grabe, and oh. heavy rains, causing great damage to people and property. There are many areas where the floodwaters reached up to the roofs, sweeping away houses, property, livestock, crops, etc. Chinese people lamented that the deluge had not passed, yet hurricanes and tornadoes had arrived. In many places, the scene is very tragic. On the afternoon of the 5th, Chinese meteorological enthusiasts posted on Weibo continuously that at about 3 o'clock this afternoon, a strong supercell passed through Dongming County, Shandong Province, Yun, no? and a strong tornado formed. Ayun, The guys. tornado passed through the densely populated area of Dongming County from west to east.
I have never seen such a picture before, one post said, noting that a Grabe, no? wedge-shaped tornado appeared in the city's center. The post mentioned that there are currently 3 obvious supercell activities near the urban areas of Hezy, Wancheng, and Yuncheng, which may bring tornadoes. A violent tornado had just entered the urban area of Dongming, Shandong, causing a lot of damage. The second tornado is coming. Linpu Town, Wancheng, Shandong has just been hit by a tornado. Local netizens left messages saying, "This is the area where my mother lives." All the houses flew away. It started from this side and blew all the way to Dongming Lake. Nako. My mother called me and said that the house at home collapsed. I was scared. Just as I was coming from there, the car was almost blown away. The Yellow River Bridge in Dongming could not be crossed. All the trees were broken. The factory buildings next to it collapsed. More than a dozen 120 ambulances drove back and forth. It's so scary. Most of the houses in the village flew away. I've lived for 33 years. This is the first time I have felt a tornado next to me. You don't know how heavy the rain was this afternoon. It's still raining now. It's so scary, so terrifying. My roof is gone. My windows were blown off. There is no power now. The factory west of 106 and the area near Jifeng Road were severely damaged. Our community is really close to destruction. At 1550 on July 5, the Hezy Meteorological Observatory issued an orange warning for severe convection. Currently, severe convection has occurred in the upper reaches of Hezy, Dongming, and Wancheng, and tornadoes have appeared in some towns and streets. It is expected that from this afternoon to tonight, other counties and districts in Hezy may also experience thunderstorms with wind speeds of level 8 to 10, and local extreme weather such as tornadoes, short-term heavy rainfall, or hail may occur. 40 Chinese banks disappeared in a week, with 337 banks listed as high risk. Nako. Various indicators suggest that the Chinese economy is experiencing a severe recession. Recently, over 40 small and medium-sized banks in mainland China. Okay guys, alam nyo guys, hindi nakakatuwa tong balita na to. No, dahil sila po ay mga tao din na katulad natin. Okay, parang nakakapanlumo, naawa ako talaga kasi ang dami namin mga friends na Chinese, no. Hanggang ngayon wala pa rin kaming balita sa kanila. Okay guys, panoorin naman natin to. Ito naman yung sinabi kanina nung nagbabalita. Ito yung Dongting lake. Dito nagkaroon ng breach, guys, no? Nasira ito. Tignan niyo po, panoorin niyo po. Due to continuous heavy rainfall in the Yangtze River Basin, the Yangtze River 2024 flood number 1 formed and continued to develop on the afternoon of June 28th. The Three Gorges Dam has also been discharging floodwaters. Dongting Lake, located in the middle and lower reaches of the Yangtze River, has seen a significant rise in water levels due to the increased inflow from the Yangtze and recent regional rains. This led to a sudden breach in the dam on July 5th. The breach occurred at Tuanzhou Dike in Huarong County of Yueyang City in Henan Province. According to Chinese media, the paper, before the breach, at around 4 p.m. on July 5th, there was already a sign of a pipe burst at the primary embankment of Dongting Lake. The government organized an emergency repair but failed. At around 5:48 p.m., a breach approximately 10 meters wide appeared. The water gushed out rapidly, expanding the breach to nearly 100 meters by 9 p.m., and further to 150 meters by 10 p.m. The dam's thickness was about 8 meters. The rescue videos from the scene show multiple trucks loaded with sand being driven into the breach, and 2 sand dredgers continuously filling the gap with sand. Additionally, several sand-laden boats arrived at the scene to assist in the emergency response. However, it was evident that using trucks to dump sand into the breach was ineffective. The use of loose sand to block the breach was ridiculed as unprofessional, and some believe this lack of professionalism led to the eventual dam collapse. Amidst this emergency, the authorities continue the propaganda efforts, with red banners on the trucks and party flags displayed at the scene. The local government's failure to seal the breach with loose sand and banners led to widespread dissatisfaction among the locals, resulting in a barrage of online criticism and the blocking of related live broadcast accounts by the authorities. A netizen sarcastically commented,
Loose sand and banners? Do you accept this? Another local resident posted, the day before the breach, there were confident assurances. No one responded to the pipe burst, just watching it happen. Yun. After the breach, Yun there naman was a pala eh. hasty attempt to use loose sand to Kaya block it, pala, which is utterly di ba? embarrassing. Some local netizens' chat records indicate that the local government did not organize an effective rescue operation and consider the breach unmanageable, ultimately abandoning efforts. A netizen analyzed and said, the breach at Dongting Lake in Huazhong County could have been initially contained. The breach was only a few meters wide at first. However, there were no stones, no steel reinforcements, not even sandbags at the scene. Instead, the local government used trucks filled with sand to block the floodwaters. With such a massive flood, using loose sand was bound to fail. They should have used sandbags at least. The most effective way to deal with such a large-scale flood is to use steel cages. Okay guys, nakita nyo yun, napaka-shallow, no? Kung papapansin niyo, sobrang walang tawag dito. Wala silang agenda, alam mo yun? Wala silang ready na solution pag nagkaroon ng ganyang problema. In other words, sila rin mismo po ay nataranta. No? Ako nakita ko na sila mismo nataranta sila eh. Bakit? Wala silang countermeasures. Hindi nila alam yung gagawin nila. Kaya nga sabi ng mga nag-comment, di ba? Ano mangyayari doon? Kaya ba yun ng mga ganun lang, ng mga bato, ng mga buhangin lang? Hindi, kailangan yung gawang project na yun, yung dike na yun, yung hinarang nila ng mga lupa doon, kailangan nun ay hindi basta-basta lang nagawa. Kaya kung mapapansin niyo, 'di ba, ang bilis sila gumawa ng mga project, ilang araw pa lang, buwan pa nga lang, isang buwan pa nga lang may building ka nang makikita eh. Pero ang tanong, quality ba, 'di ba? Walang kalidad, kaya nasisira agad yung kanilang mga ginagawa. At ano ang nangyayari? Nagsasuffer yung mga tao. Alam niyo po, nalulungkot po ako para sa bansang China. Bakit? Ang dami pong mga Christians na nagsasuffer po. Okay? Marami pong mga tao na nagsasuffer sa nangyayari ngayon dyan sa bansa nila. Tandaan po natin, ang Pilipinas po ay bayan ng Diyos at marami po ang mga nananalangin at mga anak ng Diyos. Kaya kung ano po yung nangyayari ngayon sa kanila, pinapakita lang ng Diyos na sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya yung mga nakikita natin na ginawa ng China, di ba? Eto guys, tatapusin ko rito. Napansin nyo po ba, after ng aggression nila, tapos yung isang tropa natin naputulan thumb ng hinlalaki, anong ginawa ng China? Pinagmalaki nila yung kanilang malaking barko, yung monster ship nila. 'Di ba? Inikot nila diyan sa Palawan, pinakita nila yung kanilang strength, yung kanilang muscle na sinasabi nila na hindi nyo kami kaya. Kaya nakakalungkot din sa parte ng ating mga kasundaluhan na sobrang demoralized. Kaya mismo yung ating mga tagapagsalita ay hindi nagkasundo-sundo. Okay, sabi nung ating executive secretary, hindi yan iyan ay isang aksidente, di ba? Hindi yan plano, pero sabi naman ng ating tagapagsalita, di ba? Ng ating defense, ang sabi niya hindi willfully, deliberately, intentional yung ginawa nilang aggression, yung pagbunggo nila sa ating inflatable boat na kung saan ay may naputol na daliri na thumb ng ating tropa. So, marami ang nagalit. No, binawi rin naman later on ang ating government at ngayon talagang yung ating government ay hindi po magpapasiil, hindi magpapasindak sa China. Alam niyo po, sa totoo lang, sa ngayon po, I'm really praying for the government. Okay? I set aside all political colors. Kung sino po yung nakatayo ngayon, yun po yung pinapanalangin natin. Nung nakaupo si Pinoy, okay? Pinag-pray po natin siya. Si Tatay Digong, pinag-pray po natin siya. Ngayon naman si PBBM, pinag-pray po natin siya. At kung sino man po ang makaupo ngayon sa ating government, ay ipag-pray pa rin po natin siya. Okay? So, yan po, no? Mapapansin po ninyo, tignan nyo po yung order ng circumstances. Di ba? Yung order ng events. Pinagmalaki ng China yung kanilang muscle. Pero, tandaan po natin, yung mga taong nagmamalaki
ay ibababa ng Diyos. Kaya kung hindi pa rin po sila titigil, pag-pray po natin na maunawaan po nila, okay, makita nila na hindi po kanila yung South China Sea, yung West Philippine Sea. Ayan po ay napakalaki. Imaginary lang, dot line lang yung ginawa nila at inangkin nila. Wala silang history na sa kanila yan. Okay? Kaya patuloy tayong manalangin sa ating bansa at ipag-pray natin ang China at iba pang mga bansa, parating bansa na dumaranas po ng mga trahedya na dulot ng natural calamity. Kaya po, hindi po natin dapat ikatuwa kung ano po ang nangyayari sa mga taong umaapi sa mga Pilipino. Kundi ipag-pray po natin sila na sila po ay mabuksan ang kanilang mga isipan na tayo po na mga Pilipino na bagamat maliit lang at walang kapasidad na lumaban sa kanila ay sinasamahan ng Diyos. Ito po si Faceless Rob. Maraming salamat po. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kita-kita muli tayo sa ating FLM Comeback Series. Sa susunod po na episode, dito lang po sa ating channel. Kaya yan po, kung mapapansin po ninyo, pansinin niyo po yung order of circumstances, yung order ng events. It will lead you to the conclusion na merong Diyos ang bansang Pilipinas. God bless everyone. Kita-kita muli sa susunod na episode. Dito lang sa ating channel. Bye!